Tinutukan ni Muse ng baril ang ikalawang prinsipe na si Camila. Inutusan niya ito na huwag gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Pero tila nagbingi-bingihan ng babae at nagpatuloy pa rin sa paglalakad palapit sa sundalo. Sinabi ni Muse kay Camila na inaaresto niya ito dahil sa paggawa ng aksyong nagbabanta sa buhay ng unang prinsipe na si Benjamin, at kapag hindi ito nakinig sa kanya, mapipilitan siyang gumamit ng dahas. Wala pa ring pakialam si Camila. Inutusan niya si Muse na paputukan siya ng baril. Dito, napagtanto ni Muse na ang prinsipe ay isang non-user na gumagamit ng counteractive type ability. Sa madaling salita, kapag hindi nag-ingat ang sundalo, maaaring ibalik ni Camila sa kanya ang pinsalang idudulot niya si prinsipe. Pero anong gagawin ni Muse? Palapit ng palapit sa kanya ang babae. Kailangan niyang magdesisyon ng mabilisan, kung hindi, mauunahan siya ni Camila ang umatake. Napagtanto ni Muse na labis na makakatulong kay Prince Benjamin kung mapapatay niya si Camila. At kung hindi naman siya magtagumpay, dahil sa ability ng babae na hindi niya pa alam, makakatulong pa rin ito dahil magkakaroon sila ng impormasyon sa abilidad ni Camila. Nagpaputok si Muse ng baril at tumama ang kanyang mga bala sa noo at dibdib ng ikalawang prinsipe, dahilan para humandusay ang walang buhay na katawan ng babae sa sahig. Nagtaka si Muse na makitang ganito niya kabilis na patay si Camila. Pero para makasiguradong natapos niya ang kanyang misyon, sinabi ng sundalo na ilalagay niya muna ang kanyang nen ability na tinatawag na secret window sa bangkay ng babae. Ang secret window ay ang abilidad ni Muse na nagbibigay sa kanya ng 3 ibon na maaari niyang magamit pang espiya. Ang isa sa mga ibon na ito ay pwede mailagay ng sundalo sa katawan ng kanyang target para malaman niya ang ginagawa o sinasabi nito. Hinawakan ni Muse si Camila sa leeg para mailagay ng sundalo ang kanyang nen ability at para mapulsuhan niya ang babae. Subalit, habang ginagawa ni Muse ang aksyon, laking gulat niya nang may sumulpot na isang malaking nenbis sa kanyang likuran. Ang nenbis na ito ay may anyo ng isang pusa. Binabalutan ito ng itim na balat at may 2 malaking kamay na humablot sa katawan ni Muse. Hindi na nakagalaw ang sundalo, lalo na nang pwersahan siyang pinisat ng pusa gamit ang 2 palad nito. Dahil sa lakas ng nenbis, namatay si Muse at tuluyan ng naglaho. Sa pagkawala ng sundalo ng kakin, nagbago ang kulay ng buntot ng pusa na pumaslang sa kanya at may lumabas ditong nagliliwanag na likidong ipinatak niya sa bibig ni Camila. Matapos ito, bigla ang naghilom ang mga natamong sugat ng babaeng prinsipe at himalang nakabalik siya mula sa kamatayan. Lahat ng ito ay resulta ng nen after death ng ikalawang prinsipe. Para sa mga di pamilyar, ang nen after death o postmortem nen ay isang katangian ng nen na lalong nagiging makapangyarihan matapos mamatay ang nen user na gumagamit ng abilidad. Maaaring sa kanilang kamatayan, nag-iwan ng matinding galit sa kanyang kalaban ng isang nen user bago siya sumakabilang buhay. Pwede rin naman dulot ito ng hindi natapos na misyon na sinusubukan pa rin isakatuparan ng taong nasawi. At ang nen after death ay maaari ring resulta ng isang panatang nalikha kapalit ng sariling buhay o ng buhay ng ibang nilalang. Ito ang kondisyon na tinataglay ng abilidad ni Camila, na may kakayahang buhayin ng paulit-ulit ang ikalawang prinsipe kapalit ng pagpatay ng kanyang nen beast sa taong pumaslang sa prinsipe. Sa madaling salita, maituturing natin na walang kamatayan o immortal si Camila hanggat nagagawa ng kanyang nen beast na mapaslang ang taong pumatay sa kanya. Pero kung magkakaroon ng babae ng mga katunggaling may napakalalakas na kakayahan at nabigo ang kanyang itim na pusang paslangin ng kanyang kalaban, magre-resulta ito para hindi mabuhay si Camila at magdulot ng kanyang katapusan. Ganun pa man, paano mo kakalabanin ng isang nenbis na nalikha kapalit ng buhay ng may-ari at lalong lumalakas dahil sa nen after death? Matapos marinig ang mga pagputok ng baril, nagmadaling pumasok ang ibang mga gwardya at si Reyna Duazul sa silid ng ikalawang prinsipe upang siguraduhin ang kaligtasan nito. Nagulat ang mga gwardya nang makitang duguan si Camila, pero pinaliwanag ng babae na inatake siya ni Muse at tumakas ito. Sinabi ng prinsipe na hahabulin niya ang sundalo para paslangin. Sinusubukan siyang pigilan ng kanyang mga tagapagsalbi hanggang sa inutos ng ina ni Camila na si Reyna Duazul sa mga gwardya na hayaan nila ang kanyang anak sa gusto nitong gawin. Nagtaka ang mga gwardya pero wala silang nagawa. Agarang naglakad si Camila palabas. Plano niyang pumunta sa kwarto ng ikaunang prinsipe na si Benjamin. At noong malapit na siya sa silid nito, hinarangan siya ng sundalo ng unang prinsipe na si Furikov, pati na rin ang gwardyang si Wolfie. Tinutukan nila ng bariles si Camila at ganito din ang ginawa ng babae sa kanila. Subalit, gamit ang kanilang mga earpiece,
Kinausap ni Benjamin si Furikov at sinabing hayaan nila si Camilang makaraan. Ang utos nito ay maaaring dulot ng kaalaman ni Benjamin sa kakayahan ng kapatid dahil sa earpiece ni Muse na suot nito bago mamatay. Habang kausap ni Furikov si Benjamin, nagpakawala ng 2 bala si Camila sa kanyang baril. Ang unang bala ay pumatay kay Wolfie, samantalang ang huling bala ay nagawang maharangan ni Furikov sa tulong ng Nen. Humanga si Camila sa kakayahan ni Furikov. Kung ako sa ikalawang prinsipe, dito pa lamang babalik na ako sa aking silid at hihintayin ang pag-aresto ng mga sundalo ng Kakin, sapagkat nakita na ng babae na kaya ng sundalo na gumamit ng Nen. Isang palatandaan na ang pinaglilingkuran nila na si Benjamin ay magagawa ring baliwalain ang pag-atake ni Camila. Subalit, hindi talaga mapigilan ng babae. Dire-diretso pa rin siya nagtungo sa kwarto ng kapatid. Nakita niya na nakaupo si Benjamin sa gitna ng salid. Pinapalibutan siya ng mga sundalo at gwardya. Kinausap ng unang prinsipe si Camila sa pagkasabing kabaliwan ng pagpunta niya sa kwarto ng nag-iisa at malaking katangahan ng balak nitong pagpatay sa kanya gayong ikalawang araw pa lamang ng succession contest. Sinagot siya ni Camila sa pagkasabing sinundan niya lamang si Mose sa silid, pero kinutya lamang siya ni Benjamin at inutusan ng mga sundalong dakpin ng babae. Hindi hinayaan ni Camila na maaresto siya hanggat hindi niya na isasagawa ang kanyang layunin. Inubos niya ang bala ng kanyang baril kay Benjamin. Pero katulad nga ng ating inaasahan, walang hirap lamang na pinigilan ng Nen ng unang prinsipe ang mga balang tatama sana sa kanya. Sumigaw si Camila at nag-utos na atakihin siya ng mga gwardyang nasa silid. Pero dahil nga alam na nila Benjamin ang counteractive type ability ni Camila, walang nanakit sa babae at dinakip siya ni Furikov para ikulong. Habang inaaresto, ipinangako ni Camila na papatayin niya si Furikov, sunod ay ang pamilya nito at ang huli ay ang natitirang lahi ng sundalo. Tinitigan lamang siya ng tauhan ng unang prinsipe at sinabi ni Furikov sa babae na wala siyang pamilya bukod kay Prince Benjamin. Nakulong si Camila sa piitan sa loob ng barko. Tinanong ni Furikov ang Master Sergeant ng mga sundalo ng Kaki na si Balsimil Kumait sa susunod nilang gagawin kay Camila. Hindi nila nakikita ang guardian spirit beast ng prinsipe at hindi nila alam kung anong Nen ability ang tinataglay nito, kaya nirekomenda ni Furikov na manatili siya sa kulungan upang bantayan ng babae. Sinabi ni Balsimilko na hindi na iyon kailangan sapagkat may nagbabantay na kay Camila. At ito ay ang ibon ng secret window ni Muse. Nanatiling aktibo ang abilidad kahit patay na ang sundalo dahil sa Nen ability ng unang prinsipe na may pangalang Benjamin Baton. Ang Benjamin Baton ay isang kakayahang nagpapahintulot sa prinsipeng mamana ang Nen ability ng mga namatay na sundalong tapat sa kanya. Kinakailangan na ang mga Nen user na ito ay nakapagtapos sa Kakin Royal Military Academy at nabibilang sa personal na sundalong naglilingkod kay Benjamin. Sa ngayon, bukod sa secret window ni Muse, nakuha na din ng unang prinsipe ang airblow ni Vincent na namatay naman matapos ang kanyang tangkang pagpaslang sa ika-14 na prinsipeng si Wobble. Hindi pa sinasabi kung hanggang ilang Nen ability ang kayang taglayin ni Benjamin at kung may iba pa ba siyang Nen ability bukod sa mga kakayahang namana niya kanila Muse at Vincent. Ang mga impormasyong ito na hindi pa natin alam ay lalo lamang dumadagdag sa panganib na kaakibat ng espesyal na Nen ability ni Benjamin. Samantala, hindi pa rin nakakabalik si Hanzo sa kanyang katawan matapos niyang gamitin ang Art of the Doppelganger para patayin si Tafdi. Dahil sa biglaang pagkawala ng sarili niyang katawan at ng mga tao sa silid ng ika-13 prinsipe, naisip niyang tawagan ang kwarto ni Mariam. Subalit, dahil ipinagbabawal sa mga gwardyang magdala ng telepono, sinubukan niyang gamitin ang telepono na makikita sa silid ng namatay ni si Momose. Ang problema, hindi pinayagang pumasok si Hanzo ng mga sundalong nagbabantay sa harapan ng pinto at hindi rin siya tinulungan ng mga itong makagamit ng telepono. Dahil sa wala ng pagpipilian ng hunter, pumunta siya sa silid ng ika-14 na prinsipe upang humingi ng tulong kay Kurapika. Pinapasok siya ng kapwa hunter sa kwarto at dito ipinaliwanag ni Hanzo ang nagaganap. Napagtanto ni Kurapika na ang biglaang pagkawala ng lahat ng tao sa silid ng ika-13 prinsipe ay maaaring kagagawa ng guardian spirit beast ni Mariam. Bagamat nasa silid na nila Kurapika, hindi pa rin maaaring gumamit si Hanzo ng telepono sapagkat ipinagbabawal sa batas ng Kakin ang basta-basta pagtawag ng kampo ng batang anak ng hari sa mas matatandang prinsipe. Habang pinag-iisipan kung ano ang gagawin nila, eksaktong nakatanggap sila Kurapika ng tawag mula sa silid nila Mariam. Tinatawagan sila ng kapitan ng mga gwardiya ni Reyna Sevanti na si Vergie.
dahil may gusto itong itanong kay Kurapika. Dulot ng pagtawag nila Virgie, pinagpalagay ni Hanzo na nakabalik na sa silid ng ika-13 prinsipe ang lahat ng tao, kaya tumakbo ang hunter papunta rito. Subalit, laking gulat niya dahil wala pa rin ni isang tao sa kwarto. Kung ano ang misteryong nangyayari at sa kung anong dahilan ng paglalaho ng lahat ng tao sa silid ng prinsipeng pinaglilingkuran ni Hanzo ay malalaman natin sa mga susunod na kabanata.